Hello and welcome. Welcome back sa inyo mga kapatid. And ang reading na ito is a love reading. Sa mga hindi interesado sa love reading, then skip nyo na lang. Proceed na lang kayo sa ibang mga reading. And thank you sa lahat ng mga tumatangkilik dito. So this reading is about the person na mahal ka, napaka-loyal. Meron itong mga ex, meron naman ditong current. So alamin natin kung sino ito. Spirit Angels, sino itong taong tunay na nagmamahal sa mga collective. Okay. Meron kasi ditong then and now. Mahal na mahal ka ng taong ito. Okay, number 2, 5. This could be 25, 52. Baka age gap sa inyo. Letter D. And okay, 6. This reading is meant to find you. Letter N, NDN. It could be LDR, yung iba dito sa inyo. Long distance. Okay. Meron ditong third party. Baka ang taong ito ay committed, no? Baka excess mo na ito. Committed na siguro. Kahit na committed na ang taong ito, loyal. Ikaw pa rin ang nasa puso niya. I don't know what happened, guys, kung bakit ba kayo nagkakahiwalay. Virgo. 7. 9, could be September, July, June, May, okay, and February. This could be you or the person na loyal. Andyan pa rin yung pagmamahal sa iyo. Virgo, Aries, number 4. Hold on. Could be April. Ano pa, initials? Sino itong taong napaka-truthful sa ating mga collective. Until now, mahal na mahal ang ating collective. Letter P. Again, ama siguro ng iyong mga anak. Kung ikaw ay married na, no? Kung hindi pa, then para sa ibang kapatid natin yan, B and A. Biglang nag-flip. B or A. Okay. Oh, ano ba yan? Okay. So, alamin pa natin ang mensahe ng taong ito. Okay. My spirit angels. Ano ang relasyon ni collective sa taong ito? Ang taong tunay na nagmamahal sa ating mga collective. Connection. Okay. Breaking point, limit, final straw, overwhelmed. Baka meron dito okay. Trap. Merong trap. Okay, shocking. May na-Shakira dito. Like again, may third party. Kaya siguro nagkahiwalay kayo. But at the end of the day, ikaw pa rin pala ang mahal niya. That person regret, no? Nagsisisi ang taong iyon sa ginawa niya. Wow, the bottom, memories. Reminiscing, dwelling, bittersweet. Ganun talaga, no? May mga challenges. Kaya may mga tao din naging marupok. Yung iba dito. Yan, nagkasala. So until now, ikaw pa rin ang iniisip niya. Yung mga past moment ninyo. This person still dwelling from the past. I don't know, meron dito siguro sa inyo very specific na siyang nagkakasala sa taong ito. I don't know. Hindi lahat ha, mga kapatid, na ikaw ay nagkakasala or kayong lahat nagkakasala. Again, iba-iba ang sitwasyon ng buhay ninyo. So again, kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo relate dito sa nababanggit ko. Kasi meron ditong third party, meron naman dito na nag-aaway dahil ikaw palang nagkakasala, meron sa inyo na nagkakasala, ano? Meron naman dito na your person could made that mistake, no? Nagkakasala, kaya until now, still longing, no? Thinking about from the past, what if kung naging iba pala ang sitwasyon ninyo o hindi nangyari iyon, kayo pa rin kaya? No? Kasi until now, ikaw pa rin ang mahal niya eh. Kahit na may kapartner na siya, or may karelasyon na siya, yes, na-trap. Maybe, your person could be trapped. Wala na. Parang wala na yata pag-asa. But still, that loyalty is still into you. That person still into you. Breaking point, limit, final straw, overwhelmed. Turmoil, trouble, unexpected. Yeah, unexpected. Siguro unexpected din sa kanya mga kapatid na I don't know, parang yung tama, no? Yung tama ng pagmamahal niya sa iyo. Unexpected. Hindi niya siguro inaakala dahil nga, again, age gap. Pagkakaiba ninyo. Mas matanda ka siguro kasi person mo or siguro yung person mo, no?
ibang paniniwala, or it could be sa work. I don't know, whatever it is, mga kapatid, kasi may work differences, age differences, relihiyon, or sa status sa buhay ang pagkakaiba ninyo. Kaya nagulat ang taong ito dahil hindi siya makapaniwala na until now, mahal na mahal ka pa rin niya. Na until now, andyan pa rin. Na-stuck pa rin siya. Kahit na naghahanap man siya ng iba, yung iba dito, yung no communication, may mga third party, ikaw pa rin ang hinahanap niya. This person still, again, can't believe na stuck na siya eh. No choice na. Meron naman dito, ama, amoso like papa, nanay. Yes, ama, ina ng iyong mga anak, kapartner ninyo, still, trapped na siya. No? Yeah. But still, your person still thinking about from the past. Parang bumabalik sa kanya. Again, guys, ang taong ito, yung person mo, lalo kanyang minamahal. Ito yung sa mga taong committed na, currently committed na sa partner ninyo. Okay? Mahal na mahal ka ng person mo at bumabalik pa rin sa kanya yung mga nakaraan dahil siguro nagulat siya. Marami siyang mga realization na mas lalo ka pa niyang minamahal. Whatever it is. Kahit na maraming mga pagsubok, maraming pag-aaway, yes, challenges, mas lalo kanyang minamahal. Whatever adventure, may mga challenges, I don't know, bumabalik-balik sa person mo yung nakaraan but then, mahal na mahal kanya, hindi kanya iiwan. Nagulat nga siya Nagulat nga siya na ang lalim-lalim ng pag-ibig niya sa'yo. Yeah. At kaya nga, your person na mas pinili niya magpakasal sa'yo or mas stuck sa'yo dahil malalim ang pagmamahal niya sa'yo. Yeah. Ikaw yung final. Ikaw yung pinakahuli para sa kanya. Wow, napaka-lalim. One day. Meron naman ditong one day. Okay. Same day, somewhere, another time. One day. Meron naman dito, no communication. It could be ex or admirer. One day. I don't know, one day babalik ka pa rin sa aking mga bisig. One day mapapaakin ka rin. One day makikita pa rin tayo. Same area, same time. I don't know who is this person. But this person waiting for the right time na magkita kayong muli. I don't know, it could be dahil yung iba dito sa inyo, busy or long distance, pero naghihintay siya. I don't know who's this person na naghihintay. Alamin nga natin, sino itong naghihintay sa inyo. Okay. One day, isang araw. This person's manifesting you. Spirit ka ninyo. Sino itong tao na naghihintay sa ating collective? Sino siya? Sino siya? Anong feelings ni collective sa taong ito? Okay. Meron naman dito siguro sa inyo, mahal mo pa rin ang taong ito or dinideny mo siya. Meron dito malihim. Okay. Yeah. Siguro, marami kang inaalala sa ngayon. O baka may mga distance sa inyo. If you are in a relationship, LDR, again, kanina, LDR, kayong dalawa, yes, your person's waiting for the right time na makakauwi ka or magkikita kayo. May distance sa inyo. Yeah. But this person is waiting. Still love you. Meron na dito sa inyo, nababagot na. Kaya nga, parehas naman kayo mga kapatid. Parehas kayo naghihintay sa tamang panahon na magkita o magkasama kayo. Yeah. And meron dito, yeah, pag magkita kayo, liligawan at liligawan kanya, para bang the same time, parang hindi siya mababago para sa'yo. Wow. Truthful, napaka-loyal. Sana magkita kayong muli. Meron dito na, baka yung person mo, I don't know, vice versa, either ikaw ay married na, or your person's married na, one day, sana may chance pa kasi may trap sa inyo. Again, napaka mahirap na sitwasyon, One day, I don't know how it's gonna happen, but kung itong taong ito, kung hindi ka na bawal, this person's manifesting you. So, para bang hinahayaan niya na si universe kung paano kayo magkakatagpo, but this person's still hoping na sana mapagbigyan siya ng universe na magkikita at kayo, may chance pa para sa inyo.
unless wala ka nang nararamdaman pa sa kanya. Sana may chance pa siya sa'yo. Whoever this person, sana may chance pa ako sa'yo. Okay, ito yung distance naman, yung parang walang communication. Or this could be an admirer na sana may chance pa siya sa inyo. At meron kasi dito guys, mga kapatid, para ba nagbibilang siya ng araw? Ano ba? Dahil ba sa matanda na siya? Tumatanda na? Meron bang tumatanda na dito? I don't know. It could be, again, baka nagbibilang ito dahil malapit ka ng uuwi or malapit ng pagtatagpo ninyo. Okay, Spirit, can you just message from this person, yung taong tunay nagmamahal sa kanila, sa ating mga collective? Message. Okay. Nervous. Wow, ang taong ito, guys. Nervous attack. Inatake siya. Grabe talaga, guys. Yeah, grabe ang tama niya sa iyo. Kaya nga, nasyakira ang taong ito nung malaman niya na, o nung first kang makilala noon nagkikita, baka na-starstruck siya, nervous. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you, guys. Grabe ang alindog mo or kagakuhan mo. Talagang ninervyos ang taong ito sa inyo. But again, inlababo siya. Meron naman dito kahit na magkikita or sabihin natin na kahit na magka-partner na kayo ng taong ito, ninervyos pa rin siya kasi nga mahal na mahal ka niya. Ano tawag nito? Natakot siya pag nakikita kang nagagalit. Yeah, o nagtatampo. Kasi nga baka biglang kung ano na lang pag-iisipan mo dahil nga I don't know, baka ikaw tong silosa din, no? Or siloso. But again, mahal na mahal ka ng tao mo. Meron naman dito, no communication. Nagkaroon siya ng mga nervous attack. Grabe, na starstruck ang tao ito sa inyo, mga kapatid. Ano pa? You are my soulmate. Wow. Guys, this person believe that you are their soulmate. It must be written in the stars. Kaya nga ito, parang naano ko sa, yung sinusulat. Yeah. Parang sa kanya sinusulat eh. Yeah. It must be written in the stars because you most definitely are my destiny. We belong together. Yeah, soulmate, again, married. Ito ay partner nyo na. Sa hindi pa partner, may mga long distance or LDR or may mga third party, ano. I don't know. Guys, kasi pagka soulmate, hindi naman dadaan sa mga third party ang mga yan eh. Kasi pagka soulmate, alam na ng partner mo na ikaw talagang para sa kanya. Kaya tuloy, itatrap ka niya. Papakasalan, hahabulin ka talaga ng taong ito. Kasi alam ng taong ito, ikaw ang soulmate niya. Same thing to you. Okay. One more message. Tunay na nagmamahal. Message from this person. It's simple, really. How do I feel? I want you, us, forever. Oh, simple lang. Forever. I want you, us, forever. Marriage. So yes, guys, definitely gusto ka talaga ng tao ito na mapapakasalan or again, sa mangliligaw, admirer, gustong-gusto, nakikita ka niya, ikaw ang forever niya, alam niya ikaw yung destiny niya, alam niya na ikaw yung soulmate niya. Pero naman dito sa inyo, yung married na, yes, simple lang. Kaya nga ikaw ang pinakasalan. No? So yeah, guys, mga kapatid, yung iba dito, huwag na kayo magselos sa mga partner ninyo ha, kung ikaw itong married. Wag na kayo magtaka pa kung bakit ikaw ang pinili ng person mo dahil talagang malalim ang pagmamahal niya sa inyo. Simple lang. Your person wants you. At ang magiging forever niya, 'di ba? Okay. Ano pa? Ma-final. Obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social media and hope I run into you when I'm out. Oh, guys, my obsessed. Yes, mangliligaw. Yeah, may obsessed. Grabe. Hindi nga siya makapaniwala sa feelings niya sa inyo eh. You're so smart. That could be the reason kaya lalo siya na-obsess sa iyo dahil proud na proud ang person ito sa inyo at nakitaan niya na napaka matalino mo. Hindi lahat na matalino by the books, ano, mga libro sa pag-aaral. May mga matatalinong ibang bagay din. So this person, no? Mga kapatid, really sees you napaka smart. Yeah. Okay. Okay, you're so smart. Your intellect really turns me on. You're so smart and I really enjoy our conversation. Yeah, kahit na nag-uusap lang kayo mga kapatid, lalong napapaibig ang person mo, no? Dahil nga napaka intellect, no? Yeah, ang dami mong alam. Parang ikaw yung magiging teacher niya. Yeah.
nag-i-enjoy siya pag ikaw ang kausap niya. Kasi, it makes sense kung ikaw yung kausap niya. Ang dami niyang natutunan pagtungkol sa iyo pag ikaw yung kausap niya. Alright? So, that's it for today, guys. I do hope nag-enjoy kayo sa reading na ito. And I love you guys and I hope to see you guys next time in my next reading. Bye!